Binatikos naman ni Counsel for the Prosecution Attorney Lorna Capunan ang cross-examination ng depensa sa testigo. Sa halip kasi aniya na pasimplehin ay tila sumentro ito sa teknikal na aspeto. May report si Julian Bunag, live rin mula sa Senado. Julian? Biel at Sofia, matapos ang direct examination kay Saylene May del Campo, sa cross-examination naman ito sumalang, kung saan naging mainit ang pag-object nitong si Attorney Lorna Capunan sa kabuuan ng trial, lalo na sa mga anyay misleading na tanong ng defense team ng bise kay del Campo. Ramdam ko yung pag-iyak, ramdam ko yung pighati, ramdam ko yung hinagpis ng depensa dito po sa pagrereklamo nila. Hirap na hirap, yan ang naunang tugon ni House Prosecutor Terry Ridon sa kung paano dedepensahan ng mga abogado ng bise ang naging resulta ng testimonya ni Saylene May del Campo sa direct examination. Paghanda daw po sa Christmas party, yung pong seguridad, no? Kung bakit po naglabas po ng pera para dito. Pero very clear po yung documents eh. Ang pinakita ng documents kahapon, for the Christmas party, not for the security preparations of the Christmas party. Yung po pinag-usapan mo natin. So, kung gusto nila mag-Christmas party, pera ho nilang gamitin nila, huwag mo pera ng confidential funds. Ayon kay Attorney Lorna Capunan, ang ginawaan niyang cross-examination ng depensa ay sumentro sa teknikal na aspeto kung saan nagsiwalat pa anya ng mga batas na wala namang kinalaman sa confidential funds. Taliwas anya ito sa ginawa ng prosecution na pasimplehin ang proseso ng trial. Because the intention really is to simplify matters for the impeachment court. Because sabi nga nila, they need more time to legislate. Wala na silang oras. On the other hand, while we are here, nakita niyo sa grave threats, nagpapasalamat tayo ng final ng FBI ng grave threats. But sa grave threats, nakita niyo from 10 or 12 witnesses, ilan ang witnesses lang namin sa grave threats? Tatlo, diba? Si Tingog Party List Representative Jude Asidre naman, aminadong nalito rin sa line of questioning ng depensa ng bise. Only for the parts wherein I was present, no? Especially dun sa, although I'm not a lawyer by the way, only for the point where pinipilit yung paggamit ng similar issuances na hindi naman talaga audit-related. Samantala, hinamo naman ni House Prosecutor Terry Ridon si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na pangalanan ng mga miyembro ng prosecution na umano'y may insertion sa 2027 National Expenditure Program. Tingin ko yung ganito pong naratibo ay nagsisilbi doon po sa interes ng pangalang Pangulo. Ito po ay hinihiling na wasakin ang kredibilidad ng prosecution, but we will not be swayed, we will not be distracted. We are focused on the work at hand to convict the Vice President. Tingin ko mas mabuti po na tugunan po ng ating pong mabuting mayor ng Baguio City yung pong seryosong mga usapin na kanina pong kinakaharap dito po sa nagdaang pong mga resulta na habagan po. Bagay na sinang-ayunan din ni Lead Prosecutor Jervil Luistro. Usapang ganyan, we vehemently deny that. As a matter of fact, we've been focused on this since the proceeding in the Justice Committee. At nakita nyo naman, nagka-turnover sila dun sa House. Kami nandito, nakatutok pa rin kami dito sa impeachment, no? Wala kaming nalalaman na ganyang pangyayari. As a matter of fact, we have not seen the net expenditure program because somehow be affected by the statement. Might as well sabihin na lang kung sino tinutukoy niya. Sino ba yung sinasabi niyang nag-insert, no? It's quite unfair for us sapagkat all of us are busy in this impeachment. Naniniwala naman si House Prosecutor Spokesperson Renico na hindi kailangan ng confidential at intelligence funds dahil po pwede naman itong maging parte ng pondo ng ahensya. Kami po, we are of the finding, I am of the position na hindi naman po kailangan ng confidential and intelligence funds. Pwede pong ilagay yan sa ibang line items kung saan merong reported spending. For now, no, ang pinaka-immediate ay kung meron pong anomalies sa CIF spending here, kailangang mag-double time din ng Commission on Audit sa pagtingin ng paggasta elsewhere. Ayaw nating makita na Trojan horse ang confidential and intelligence funds for corruption dahil nahihirapan yung COA
and other agencies para makita at masilip kung tama ba yung paggasta or hindi. Sofia, tapos na ang pagtestigo nitong si Sailin May del Campo. No? Sa susunod na linggo, sasalang naman bilang mga panibagong testigo sina Marivic Pareha mula sa HOR Legislative Archives Museum at itong sina Special Disbursing Officer Gina Acosta mula sa OVP at itong si Edward Paharda na mula naman sa DepEd. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, Congress News. Ako po si Sofia Potenciano. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV, Congress TV Digital at iba pa naming social media pages.